Alright, so let's continue yung ating ginagawa. So, last tutorial, tapos na tayo sa registration. Doon naman tayo sa login page. Ngayon sa ating index.php, dito natin mapasok yung login. So, same procedure. Sa pinakataas, mag-create tayo ng PHP para dito mapasok natin yung mga PHP codes. Okay? So, ngayon, una, gamit tayo ng if. Etong symbols na to, sa logical expression na isibihin niyan is not. So, kung not iset yung ating variable session, no? So, ayan, pag hindi nakaset yung ating session, yung magkikreate tayo ng session start. Okay? Ngayon, ibig sabihin kasi yan, yung session start na yan, sa browser, meron tayong lahat ng data information na i-store sa cookies ng browser or ng apps. Nakita no? So, na-store sila doon temporarily. Saka na sila madi-destroy kapag nilogout nyo or destroy nyo yung session. Kaya ang trabaho ng session start. Okay? So, para maintindihan nyo rin yan, pwede nyo punta sa ano yan. Dito nga sa sinasabi kong page na to. Then, hanapin natin yung session. Yan, PHP sessions. So, yan. Kaya sabi ko nga, nag-store siya ng information sa variable sa ating mga pages. Kaya yan. Yan. Ayan. So, hindi kagaya ng cookie daw na store information sa user computer. So, ayan ito yung meaning niya. Ayan. Okay? So, ngayon, sinession start natin yung ating index or PHP. Next, include ulit natin yung connection natin. So, inc connection.php. Lagi yung tinatawag yung connection na to para meron tayong ma-establish natin yung page and database. So, ganun pa rin. Gamit tayo ng if iset function. If iset variable post, yung pangalan ng button natin ay login. btn login. Yan. Tapos, same process, user log siguro. Then, para maiwasan yung pag-inject ng SQL, skip string natin lahat sa ating input type. Then, user log, alam ko user log yung pangalan yan sa input. User log, tapos pass log. Okay. Then, pass log is equals to con. Then, pass log. Ayan. So, ngayon dito magkikreate tayo ng SQL para i-select yung specific user natin, tbl users. So, ibig sabihin asterisk is select everything or all from tbl users where yung username, which is data field name, is equals to user log. Yan. Yung kung saan yung ini-input, ini-store nyo sa input tags. And then, user, ito na yung store natin yung result. Yun, store result. Same processing natin ng last tutorial. Yung call natin yung variable, then query, then yung SQL natin. Yan. Pwede nyo yung dagdagan ng ganito for error message or die con error. Yan. Next, kunin natin yung total user. So, total user is equals to user num rows, yung number of rows sa ating database. Okay? So, gagamit ulit tayo ng if and else statement ulit. So, yan.
So dito, if daw si total user is greater than 0, sabihin may laman, existing. Else naman, kapag hindi existing, gagawin lang natin dito sa ating register.php. Copy ko itong sweet alert natin na error message na, oops, kalagay, siguro no username found. No username found. So, yun. No username found. If naman, kapag meron, dito tayo gagamit ng mag-fetch tayo ng data. Okay? Sa bawat table, each table, row. Okay? So, gamit tayo ng while loop. Okay? While loop, ginagamit yan, loop na yan. Tatlo yun eh. While loop, do while loop, for loop. Meron pa for each loop, mga ganyan. So, ginagamit yan para mag-loop lang yung page natin or mag-loop yung data sa bawat rows. For example, dito, no? Hanggat wala nakikita, hindi niya nakita yung input dito. Yung input niya, for example, admin, hanggat di pa niya nakita, tuloy-tuloy lang yung pag-schema or pag-skip ng data. Okay? Pag nakuha niya yung condition natin, saka na ma-determinate yung loop. Okay? So, gamit tayo ng fetch association. Yan. Okay? So, yung fetch assoc po, ginagamit yan so, itong fetch assoc na to is a method sa PHP kung saan isa various methods sa PHP kung saan ito yung database management system, particular nga sa PHP with SQL. Ito yung ginagamit pag-fetch ng result sa mga rows as an associative array. So, array sila. So, yan. Meron pa yan, assoc, fetch assoc, meron pang fetch array. Yan. Okay? So, gamit tayo ng variable ngayon na user ID is equals to row user ID. Ibig sabihin naman ng codes na to, nagkikreate tayo ng variable para kunin yung mga data field name doon sa ating database sa pamamagitan ng row variable dahil kinuha natin yung mga value na sa pamamagitan ng fetch assoc. So, kaya nakita nyo, user ID siya. Ito. Yan. Next is username siguro. Or sabi natin DB user. Username. Okay. Tapos, DB password. Password. Tapos, DB email siguro. Email. Yan. So, once na meron na tayo yan, ang susunod na natin gagawin is ganito. Gamit tayo sa loob ng if statement ng another if. Okay? So, else, yan. If password verified. So, saan ang ganitong password verified? Dahil sa register.php natin, gumamit tayo ng password bcrypt at password hash. Ginagamit to, kasama to ng password hash sa para ma-verify natin kung tama ba yung password na in-input natin sa database, na in-input sa page o sa database.
kung tama sila or parehas. Kung ang value nila is true, magbe-verify siya na tama. Okay? So, kunin natin yung pass log sa input doon sa ating dbpass. Yan. I-verify niya ngayon yung input natin doon sa ating database. Pag okay, mag-create na tayo ng session variable na si user ID equals to user ID. Ganun din sa ating, para sa bilis, ito is para sa username, then dbuser. Pinapasa lang natin yung yung database doon sa ating session. Tapos, siguro, pwede naman na ito, username. Dalawa lang. Next, after mag-create ng mga session, gamit tayo ng header, location, then punta tayo sa information yan, page. Ito, nagre-redirect na tayo ngayon. Okay? So, pag hindi password verified yung ginawa natin, else, magkikreate ulit tayo ng error message na incorrect password. Ganun. So, incorrect password. Yan. Okay? Ngayon, sa ating dito, bago tayo pumunta sa page ng information.php, sa INC, magkikreate tayo ng bagong file. Ipapangalan ko siya sa sessions.php. So, dito kasi papasok yung sessions natin para gumagana yung session natin. Dahil pag hindi, automatic dapat logout siya. So, ob start. And tapos, session start natin. So, i-session start natin. After nun, magkikreate tayo ng konting if-else statement. If not iset yung ating session ngayon, session, i-unset natin yung session ngayon. Tapos, kunin natin yung value ng user ID. Para yung user ID mismo is ma-unset niya. Okay? Pero bago mo tayo pumunta doon, magkikreate tayo ng logout page sa ating labas sa ating main directory, logout.php. So, PHP ulit tayo. Dito natin siya i-call para hindi na masyado marami. So, session start ulit. Tapos, unset session. Yung ating user ID. Yan. Tapos, session. I-unset natin yung session ngayon. Yan. Saka, destroy session. Destroy. So, para ma-destroy yung session natin, then, balik tayo sa header ng index. Okay. So, mayroon tayong logout page ngayon. So, dito, i-call ko na lang si logout.php. Okay, so header location logout. Yan. Dito naman, mag-check tayo. Check natin if the session username is set. And if not, kung hindi, automatic logout. Yan. So, if is set,
if nakaset yung ating session, session username. Okay. Kasi username, kasi ito siya, username. Okay. Ito yun. Ayan. Gamit tayo ng welcome message. Welcome. Ayan. Session username. Ayan. Mamaya makikita nyo saan ko gagawin yan. Else naman is header, logout ulit. Ayan. So, gumagana natin yung sessions. So, meron tayong sessions ngayon. So, pag pumunta tayo sa main, sa information.php, ito na siya. So, sa taas niyan, ang gagawin natin ay mag-create tayo ng PHP file. Ayan. So, i-require natin si sessions.php at include natin si connection.php. Ayan. So, try natin kung gagana, no? Okay. Like ko admin, then password admin. Pag nilagin ko, pupunta tayo ngayon sa information.php na meron lang error na sessions.php line 6 unexpected. Sessions daw, line 6. Kalimutan ko mag-semicolon ulit. Okay, so okay. Ganun pa rin. Line 6 sessions.php. Tingin ko, di ba dito? Line C6. Tama naman. So, sabi niya sessions.php daw eh. Hanapin natin. If iset session. Hanapin lang natin yung error na yan sa user ID. If iset session. Ayun, may mali ako. Okay. Kulang ng parenthesis, close parenthesis. Yun, no? Makikita nyo ngayon, lagyan natin ng konting space to. Siguro para mabasa ninyo, ganito lang natin. H3. Tapos concat natin that sign H3. Lagyan natin ng konting bootstrap. Text dash danger para makita nyo. Tapos font W bold. Makikita nyo, pag i-refresh yung page, ito yun, welcome admin. Okay? So ngayon gumagana yung ating session ngayon. Dahil kapag ito, kinapi ko to, naka-incognito ako, close ko yan, open ulit natin, copy-paste ko yung mismong page ng main page or information, automatic dapat logout yan. Okay? So yun. Admin 1. Admin. Oy, error, incorrect password daw. Na pala tayo, naka-busy script na pala tayo. Okay, hindi na gumagana siya. Admin. And welcome, admin. Pwede natin i-logout yan sa pamagitan logout. So, gagawin ko lang sa ating information page, yung logout, tawagan natin yung logout page. Okay, so, pag hindi ko si logout, copy-paste ko lang ito, no? Para makita nyo. Copy-paste ko yung URL ng main page. Dapat, pag i-open ko yan, nandiyan pa rin kasi hindi natin nilogout yung session. So, pag nilogout ko siya, dinisrect yung session, paste natin yung link, automatic, redirect siya sa login page. So, yun yung ating login page. So, yan muna sa ngayon. Thank you. Out.